we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Praise God. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpatotoo. At happy birthday po, Pastor Edith. Hallelujah. At sa gabi, praise God. At sa, amen, amen. At sa gabi pong ito, takip-lilim na naman po. At tayo gaganap ng ating First Watch Prayer Service, Sunset. Amen. At day 242 na po tayo sa ating ginaganap na pananalangin tuwing takip-silim. Sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat dahil tuwing Sunset Prayer Meeting talagang marami kaagad tayo. 28 na po tayo na naka-join sa ating Sunset Prayer Watch. No? At salamat sa mga kamanggagawa na patuloy nakikiisa sa gawain natin tuwing takip-silim. At salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nozuelo kasama kay Pastora Glory dahil sa kanilang kapahintulutan na maibahagi natin sa mas marami pa ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya ito lang po yung nailalagay natin sa ating TikTok, sa ating YouTube, sa ating Spotify, at maging sa ating FB Live. Ito lang po yung FB Live natin dahil doon lang tayo may kapahintulutan. Yung mga testimony natin, wala pa. And we are praying, iipunin natin lahat yan. At dadalhin natin lahat yung testimony natin sa lunch date with God. Ano yun? Tanghali naman yun. May prayer din tayo. May prayer na tayo sa Liwayway. May prayer na rin tayo sa Katanghalian Tapat. At may prayer na rin tayo ngayon sa Sunset. And we are praying na mapustro natin yan this month or this coming month or by pagpasok ng Ber, okay? Ber month. Kaya, yan po natin yung maganda natin testimony dahil marinig natin yan sa ating lunch date with God, okay? At yun ang gagawin natin sa mga susunod na buwan. At salamat din sa ating download at upload ng ating ginagawa ngayon sa Facebook Live sa buhay ni Pastora Sandra dahil siya po yung nagda-download from Facebook at siya rin po yung nag-upload sa iba pang platforms. At sa gabi pong ito, July 31 na po ngayon, 2026, nasa huling araw na po tayo ng buwan ng July. Praise God. Bukas ay August na at magpapanibagong sigla na po tayo. At bukas ay hindi na po yung sige po ay later part ko na po ipapaliwanag. Napakaganda po ng ating topic sa araw na to. Positioning yourself for God's favor and blessing. Nakaposition ba tayo sa pagpapala sa pabor ng Diyos? At yan ay mapapakinggan po natin ngayon ang kapahayagan na yan dahil ang tema sasagutin ngayon ay how can we position ourselves to receive God's favor and blessing. Puposisyon na po natin yung ating sarili, amen, para makatanggap ng pabor ng Diyos at ang kanyang pagpapala. Natawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos sa takip-silim na ito. Walang iba kundi si Reverend Dr. John Brades. Next, your turn. Amen. Isang pinagpalang gabi po at pinagpalang araw po sa bawat isa na nasa mga taga-OFW po, mga kamanggagawa.
At salamat po sa pribilehyo pinagkaloob sa atin ng ating mga leader, sa ating pong mga leader, ang ating pong spiritual director, kasama po ang ating pong bishop, kasama po si Miguel, Pastor Gulo, Tay Pastor Alex, Pastor Rabing, Pastor Jay, at lahat po ng mga kamanggagawa po na mga makakapanood at nanonood sa video Yes. live sa mga oras na ito ay isang pinagpala po sa inyo. Okay? So, salamat sa Panginoon. Actually, ang ating pong scripture ay buong chapter 6 ng Daniel. Pero isang verse lang yung pinakakilang ang babasahin po natin. Pero itutuloy po natin mamaya doon sa verse 23 hanggang sa dulo. Okay, babasahin po natin yon mamaya. Kaya sa oras na ito ay basahin po natin kung may mga salita po kayo dyan, Bible po, or sa screen, sabay-sabay po nating basahin. Okay, sa verse 10 po ang nilagay natin, yung pinaka-verse, pinaka-key verse natin. Okay, sabi po dyan sa Magandang Balita Biblia, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Praise God. Okay? Dali. Verse 23 po. Okay? Verse 23, pagpatuloy po natin, sabi dito sa verse 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at inuutos na ihahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa, pati pa sila, hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig, isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ay Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na kami muli ay makapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Muli mo po kaming patawarin at linisin. Kung mayroon kapag nakikitang karamihan sa aming puso't isipan, Panginoon, ay patawarin po ninyo kami, Panginoon. Gawin mo pong malinis ang aming puso't isipan, maging sisidlan ng iyong mga salita sa mga oras na ito. And I pray, Lord, lahat po na makikinig, buksan mo ang kanilang isipan, ang kanilang mga puso, at i-allow mo, Panginoon, na mag-work ang Holy Spirit sa puso't isipan ng bawat isa. At patuloy, Lord, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Fill us with your power, Lord, with your wisdom, knowledge, and understanding. I declare, Lord, na ang mensahe mong ito ay maging pagpapala, pag-asa, at kapangyarihan ito, maging sa aming pananampalataya, Lord, ay mag-increase. Empower me, O God. I admit, Lord, the fact that without you, I am nothing. Thank you, Father God, sa pangalan na Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. Muli, ang topic natin ngayon ay yung divine positioning. Okay? Sa pagtanggap ng biyaya at pabor ng ating Panginoon. Amen po. Kaya nga, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon, positioning yourself in God's favor and blessing, alam niyo po, napakalaga ito. Okay, bakit minsan di tayo tumatanggap? Ang sabi din ng Bible, bakit kayo hindi tumatanggap? Kasi hindi kayo nanghihingi.
Sinasabi po yun ng Bible po, no? Kaya nga, dito po, sa kwentong ito, sa whole story, alam naman po natin, no, kung babasahin po natin paulit-ulit, talaga si Daniel ay kinainggitan ng kanyang dalawang kasamang tagapamahala din naman. At wala silang maibintang, hinanapan siya ng butas. At yun nga yung kanyang ginagawa sa ating Panginoon. Okay, na siya ay laging nasa presence ng ating Panginoon. Okay, kaya nga, kung ang presence ni Lord ang main priority natin, priority mo kapatid, hindi malayo na maranasan mo ang pabor at pagpapala niya. Amin po ba? Okay? Like Daniel, okay? Naipapaliwanag niya ang mga panaginip ng hari. Why? Because he always seek God. Lagi siyang nasa presensya ng ating Panginoon. Eh. With that, masasabi natin na talagang always on time, na talagang nakaposition siya sa harapan ng ating Panginoon. At yan ang gusto sa atin din ng Panginoon. Okay? Nakaranas man ng pressure, persecutions, accusation si Daniel sa kanyang kasamahan dahil sa inggit sa kanyang kaibigan, pero hindi natinag ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Okay? Kaya nga, their faith will not waver and they never compromise. Maging si Shadrach, Meshach at Abednego, okay, kasama po yan na kaibigan ni Daniel. Makikita po natin na talagang hindi na kinompromise yung kanilang pananampalataya sa harapan ng Panginoon. That's why they experience God's favors and blessing. Bakit po natin nasabi na ito ay God's favor and blessing? Kasi kung titingnan natin sa story, doon pa lang sa Daniel chapter 1, kung babasahin po natin, no, yung mga kaibigan ni Daniel, sila Shadrach, Meshach at Abednego, okay, maliwanag doon na nandoon yung protection ng Panginoon, okay, doon sa nagliliyab na pugon, okay, nandoon yung promotion sa kanila, nandoon yung protection ng Diyos sa kanila. And with that, makikita natin na talagang hindi lang sila pre-promote, hindi nila pre-protektahan, hindi lang sila kundi yung promotion na binigay sa kalinalang Panginoon. Ano yung promotion na yon? Na itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, when you position your life into sa ating Panginoon, sa pagtanggap ng kanyang biyaya at pabor, alam niyo po kapatid, ay mararanasan natin ang presence ni Lord. At anuman ang mangyari, kagaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego, kay Daniel sa Lion's Den, nandoon yung pagsama, nandoon yung pag-ingat ng ating Panginoon. At hindi lang po doon, na-promote din si Daniel at naging matagumpay. Hallelujah. Kaya sa buhay din po natin, kung gusto natin ma-promote, i-position natin yung ating sarili. Okay? Para tanggapin ang biyaya at pabor ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya nga, dito, tuturuan tayo ngayon ng Panginoon paano natin ipoposisyon ang ating sarili upang maranasan ang pabor at pagpapala ng Diyos. Hindi lamang maranasan kundi ma-receive natin. Okay? Ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, tatandaan po natin lagi, if you position yourself to God, you have the right standing with Him. Kagaya po ni Daniel. Okay? He is in the right standing with God. Kaya hindi natinag, hindi natakot, hindi nangamba, hindi nabahala. In fact, yung hari nga ang nangamba eh. Halos magdamag na hindi nakatulog eh. Di po ba? Kaya ganyan din po. Kaya kapag nakaposisyon tayo sa harapan ng Panginoon, anuman ang gawin sa atin ng kaaway, panliligalig, paninira niya, pandaraya niya, hindi yan magtatagumpay kapatid. Bakit? Dahil ikaw ay salyado ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya nga, anuman ang gawin din sa atin ng mga tao, okay? Kapag nasa Panginoon tayo, if we have the right standing with the Lord, if we seek the kingdom of God and His righteousness, okay, tayo ay sasamahan ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, una natin napakita dito sa atin ng Panginoon sa buhay ni Daniel, okay, na nais ituro sa atin ng Panginoon in positioning ourselves and receiving God's favor and blessing sa buhay po natin. Una, yung
makikita po natin sa buhay ni Daniel, be devoted to God. Okay? Be devoted to God. Ang ibig sabihin po ng devoted to God is choosing full-hearted love. Nandun yung love niya kay Jesus sa ating Panginoon. Okay? Daily obedience and putting God first above all things. Yan ang ginagawa ni Daniel. Umaga, tanghali, hapon. Kahit na naglagda na ng hari ng batas na ipinagbabawal na ganito, ganyan, na walang ibang dapat sambahin. Pero still, ang Diyos pa rin ang kanyang inuna. Ang Diyos pa rin ang kanyang sinamba. Ang Diyos pa rin ang kanyang priority. Kaya sa buhay po natin, masasabi din natin na pag sinabi po natin na devoted to God, an active lifestyle of faith rather than a short daily task. Diba? Kaya minsan, ang tingin ng maraming mananampalataya, they said that they are Christian, pero minsan sa pagsamba sa Panginoon, saka na lang pag available ako. Okay? Minsan parang paningit na lang ang Diyos In a short time na lang siya Pero tayo mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, dahil devoted tayo sa harapan ng Panginoon, come what may, ano man ang mangyari, siya pa rin ang priority natin. Siya pa rin dapat ang inuuna po natin. Amen po ba mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon? Hindi na po pagdating sa gawain ng Panginoon, lalo na po pag Sunday service, ay hindi na yan pinagdidibatihan, hindi na yan pinag-uusapan. Matik po yan sa Panginoon. Okay? Kaya nga, minsan ay hindi rin siya option. Okay? Kundi talagang, let us imitate God. Okay? Na talagang gawin din naman natin. Kaya nga, be practical, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Pray every day. Meditate and study your Bible regularly. At gagawin po natin yan intentionally. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? At specifically, dapat sa Bible chapters na pinag-aralan natin in your devotion, ay napakalaga din na kailangan natin mag-take notes. May notebook po tayo, nakalagay yung journal natin, nabasa na natin ito, napag-aralan na natin ito. Di po ba? Kaya makakatulong po yan sa atin, mga kapatid ko, sa harapan ng Panginoon. Okay? Kaya nga, kapag dumating ang mga suliranin, mga challenges, mga crisis sa buhay, hindi tayo basta-basta mapapanghinahan. Bakit? Guided tayo ng Word of God, guided tayo ng banal na Espiritu. Okay? According to the leading of the Holy Spirit ay talagang ay maninindigan ka na anuman ang mangyari, sa Diyos pa rin tayo, kagaya po ni Daniel. Kaya nga, alam niyo po, kilala natin si Daniel that talagang devoted siya sa ating Panginoon. Ginawa niya na itong lifestyle because of his faithfulness. At yung masasabi natin na consistent prayer niya. Okay? Kahit na tinapon siya sa lions den, nanatili pa rin siya sa harapan ng Panginoon. Devoted pa rin po siya. Kaya nga matapos talaga ng hari si Daniel sa pamamahala ng buong kaharian, sinubukan ng mga gobernador at ng mga satrapa na humanap ng paratang laban sa kanya. Ngunit dahil tapat si Daniel, okay, wala silang mahanap na anumang kasalanan sa kanya. Kaya sa halip, kinumbinsi nila ang hari na pumirma ng isang batas na nagbabawal sa sino man na manalangin sa iba bukod sa hari sa loob ng 30 days. At kung sino mang sumuway dito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. Okay? Ihahagis sa kulungan ng mga leon. Nang marinig ni Daniel ang utos, patuloy siyang naging tapat sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Okay? Ginagawa niya na kasi yun, lagi na Okay? At ang maganda dito, sabi, at iniligtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon. Okay? Makikita po natin yan sa verse 4 to 10. Nandun, no? Grabe. Yung himala ng Panginoon sa kanya na sinamahan siya ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid ko sa Panginoon, nakita natin ang pagliligtas at pagsama ng Diyos kay Daniel. Ano man ang kanyang ipinapanalangin, na natili siyang pinapaboran ng Diyos. Bakit? Dahil naging tapat siya
sa Panginoon, sa kanyang pananalangin, sa kanyang devotion sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat our devotion, it should be our lifestyle. Kaya pag sinabi ng lifestyle, buhay na natin yan, araw-araw. Di ba? Araw-araw po yan. Kaya nang hindi may paliwanag ng mga astrologo, salamangkero, inkantador, manghuhula ang panaginip ng hari, galit na galit ito. Gustong ipapatay ang mga matatalinong tao sa karyan. Kasama na dito si Daniel, pati ang kanyang 3 kaibigan. Pero nang malaman ito ni Daniel, kinausap niya si Arioch. Ito ang kapitan ng mga hari that time, na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tao ng Babylonia. Okay? At nang malaman ni Daniel ang dahilan, nakiusap siya, nabigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip ng hari nang siya ay kay pinayagan. Kaya Daniel chapter 2, kung babasahin po natin, no, 17-18, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Masael at Azarias, si Sadrach, Meshach at Abednego ito, hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang hindi sila patayin kasama ang matatalinong tagapayo ng Babylon. Grabe, no? Nandun yung matindi yung devotion ni Daniel. Ibig sabihin, nahawaan niya rin yung 3 kaibigan niya. Okay? God was with Daniel. That's why he experienced God's power, yung protection, yung peace and victory. Kaya sa buhay din po natin, mararanasan po natin yan as we position our life in receiving God's favor and blessing. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga, believe in the power of prayer, kapatid, because prayer is ushering and entering into the presence of God. Yan ang gagawin po natin. Okay? May mga bagay man tayong ginagawa na kaya tayong patigilin o pigilan, okay, pero ang manalangin sa Diyos ay hindi po tayo kayang patigilin. Okay? At isang magandang pribileyo yan sa atin ng ating Panginoon. Kaya that's why you should keep your intimacy, kapatid, with God by doing prayer, okay, Bible reading, and yung ating pagkikipagniig sa harapan ng ating Panginoon, putting God first above all things. Amen po. Pangalawa, na gustong ituro sa atin ng Panginoon dito, okay, yung obedience to God. Pagsunod. Okay? Obedience to God is the highest duty of a true Christian. Kasi kung hindi tayo susunod sa Panginoon, ay hindi natin talaga basta-basta mararanasan yung favor ng Lord. Alam naman natin yung Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. If you fully obey the Lord your God, and this, blessing na lahat yun eh. Okay? Blessing na lahat yun kapag sumusunod tayo sa Panginoon. At yan ay makikita din po natin sa buhay ni Daniel. Hindi siya natinag at nanatili siyang sumusunod sa Panginoon. Nanatili siyang sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, be humble enough and obedient, kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Makakitaan po natin si Daniel na talagang hindi siya gumawa ng anumang bagay na, kumbaga, yung bawian din yung kanya mga kasamang tagapamahala. Kaya maghiganti in the right term yung paghihiganti, pero nanatili siyang kalmado, payapa, na nasa presensya ng ating Panginoon. Same with us po. Kapag may mga struggles tayo, testings tayo sa harapan na napapagdaanan natin, let us go to the Lord in prayer, in the very presence of the Lord. Sumamba tayo sa Panginoon at naniniwala ako, ang Diyos ang gagawa sa atin, magpapanibagong sigla sa buhay natin. Kaya si Daniel, makikita natin that God protects and blesses those who diligently seek Him and put Him first. Yan talagang ginawa ni Daniel. Okay? Nilagdaan na yung batas, nilagdaan na ng hari, nalaman niya, anong ginawa niya? Umakyat pa rin siya sa kanyang tahanan. Nanalangin pa rin siya na nakaharap sa Jerusalem. Ginagawa niya pa rin yun. And with that,
talaga makita natin yung pagsama ng Diyos sa kanya pong buhay. Itinaya ni Daniel ang kanyang buhay upang sundin ng Diyos at iningatan siya ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamalong kapatid sa Panginoon, sa ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Lagi kong sinasabi, kailan ka maglilingkod? Kung pagka mahina ka na, pag wala ka ng lakas, kailan ka susunod sa harapan ng Panginoon? Okay? May panawagan ng Diyos sa'yo, maliwanag. Ini-insist mo. Okay? Mahirap po yun, mga kapitad ko sa Panginoon. Sumunod po tayo. Kaya nga, ang ibang mga kasama ni Daniel na inggit sa kanya, kaya gumawa sila ng paraan para pabagsakin. Ganyan po ang mga tao minsan na naiinggit sa atin. Okay naman, hindi naman sa atin o yung mga tao naiinggit sa ibang tao. Talagang yan ang ginagawa nila sa ating bansa ngayon. Ang gusto nila talagang matindi yung battle na talagang pinagpipray po natin sa ating government officials. Kaya nga, salamat sa Panginoon, patuloy tayong pinapaalalahanan na laging sumunod sa panuntunan ng ating Panginoon. Sinulsulan nila yung hari na gumawa ng batas at lagdaan. Nalabag sa ginagawa ni Daniel. Talaga hinanapan ng butas. Daniel was completely aware of the new decree, ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya. Pleasing God was the most important thing to Daniel. Yun ay masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya sa buhay din po natin, the Bible makes it clear na kung susundin natin ang Diyos sa paraang nararapat, may pag-uusig man, kagaya din ni Nehemiah, nung ipinapatayo nila yung Wall of Jerusalem, matindi yung battle din na kanyang nakaharap. Pero still, ang ginawa niya, nag-focus lang siya sa kanilang ginagawa. At nanatiling nagtitiwala at talagang nagkakaroon sila ng unity. Unity. At talagang sinusunod nila yung instruction ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Nehemiah. That's why sila ay nagtagumpay. Kaya sa buhay din po natin, kay Daniel ay talagang itinaas siya ng ating Panginoon dahil siya ay sumunod. Kaya nga sabi ng scripture, John chapter 15 verse 20, remember what I told you, sabi niya, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Maliwanag po, no? Kaya nga, sinasabi din ng 1 Peter, chapter 5, verse 6 and 7, therefore, sabi niya, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya nga, there is favor and blessings, kapatid, if you are willing and obedient sa harapan ng Panginoon. Iningatan si Daniel sa bunganga ng mga leon, itinaas si Daniel sa posisyon ng pamumuno. Hallelujah. Kaya if we position our life to the Lord, lagi tayong sumusunod sa Panginoon, alam nyo po, maraming ipaparanas sa atin ng Panginoon. Ng bigger, brighter things, pinaliliwanag niya yung mga magulo sa buhay natin, sa pamilya natin, pinaliliwanag yan ng Panginoon. Inaayos niya yung mga problema, at salamat, di ba yung testimony ng ating kapatid na si PMA kontrata, di ba? It's God's miracle, di ba? Salamat dahil ang Diyos lang talaga pwedeng gumawa noon, di ba? Maaari may gamot, pero ginamit yun ng Panginoon. Para mawala po yung bukol na yun. Praise the Lord. Will talaga ni Lord na hindi ka gumastos, kapatid. Praise God. At hindi na maoperan yung bata. Di po ba? Oo, Dahil baby mahal yan ni Lord. Diba? Maliwanag naman po sinasabi ng Panginoon, di po ba? Huwag natin hadlangan ang mga batang lumalapit sa harapan ng Amen. Panginoon. Bakit? Sila ay minamahal ng Panginoon, inaaruga ng Panginoon. Di po ba? At yan, makikita natin na talaga yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. At siyempre, sa buong family. Kaya nga, sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things. You will eat the good things. Sabi ni David,
simula pagkabata sa tanang buhay niya ay walang nabalita. Sabi niya, di ba, na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya naging hampas lupa. Praise the Lord. Kaya sumunod lang tayo kapatid sa harapan ng Panginoon. Kaya may mga baku-baku man minsan, may mga maputik man minsan, may mabato man minsan yung sa mga pinagdadaanan natin, ay magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Kagaya ni David. Sumunod lang tayo kay Lord. And tiyak, i-bless tayo ng ating Panginoon. Yung pabor ng Diyos, mararanasan po natin. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Okay? Kaya nga, kung genuine, tunay kang sumusunod sa Panginoon, you are highly favored. At yan ay, with that, i-bless ka ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga, bigyan lang natin ng kaluguran ng ating Panginoon. Bukod sa tayo nananampalataya, napakahalaga na tayo ay nagpapakumbaba at sumusunod sa harapan ng ating Panginoon. Kagaya ni Daniel, hindi talaga natinag. Sumunod pa rin siya sa ating Panginoon. Kaya naranasan ni Daniel ang pagpapala mula sa Diyos dahil siya ay mapagpakumbaba at masunurin. Pinarangalan siya ng Diyos at prinomote sa antas ng pamumuno. Binigyan siya ng mahabang buhay at siya ay pinagkatiwalaan ng mga pangitain at pangarap. Praise the Lord. Pangatlo at panghuli, makikita po natin sa buhay ni Daniel at yung pagiging loyal niya kay sa harapan ng Panginoon. Be loyal to God. Okay? Yung loyalty sa ating Panginoon. Makikita natin sa buhay niya ay nakasentro sa Panginoon. Mayroon siya ang compromise stand against doon sa panukala ni Haring Dario eh. Okay? This is the spiritual test for him. Minsan marami pong spiritual test para din sa atin. Okay? Yung mga leader natin. Okay? Yung mga pinapangunahan po natin. Test din ng mga spiritual na paglago din po natin. Di po ba? Kaya yung mga friends din ni Daniel na nasubok din yung kanilang pagtitiwala sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Pero sabi nga nila, kahit gawin na ninyo sa amin, sabi nila kay Haring Nebukadnezar, hindi pa rin kami luluhod sa reboltong ginto na pinatayo ninyo. Kahit ngayon din, sabi niya, kahit hindi na namin hihintayin na kakalampag pa yung mga kampana, sabi niya, kahit ngayon din, talagang decided na sila, firm na yung kanilang pananampalataya, na kahit itapon sila sa pugon, eh susunod pa rin sila sa Panginoon. Bakit kaya ganun na lang yung kanilang firm na sumagot sila ganun kaagad? Bakit? Itinuro na sa kanila nung sa kanilang mga ninuno, kay mga lolo't lola pa nila, tinuturo nila na huwag sumamba sa mga rebulto. Maliwanag yun. At alam nila talaga yun. At kapag sila ay sasamba sa mga rebulto, alam nila magagalit talaga ang Diyos. Okay? Kaya ang sabi ng Psalm chapter 115 ba yun? Or 105, di po ba? Okay? May mata, hindi naman nakakita. May ilong, hindi naman nakakaamoy. May tainga, hindi naman nakarinig. Okay? May paa, hindi naman nakalakad. May kamay, hindi naman nakakilos. Yun ba yung Diyos na sasambahin niyo? Di po ba? Kaya sa buhay po natin, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon, kay tayo ay tinawag ng Diyos hindi lamang maglingkod, sumamba sa Panginoon. Ang pagsamba natin dapat ay tama yung ating ginagawang pagsamba. Kasi yan yung hinahanap ng ating Panginoon. The true worshiper. The true worshiper is, okay, yan yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. In spirit. In truth. Okay? John chapter 4 verse 20. Okay? Verse 20 hanggang sa mga sumusunod. Okay? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, alam na natin, kilala na natin ang Diyos na tunay, sundin natin siya. Okay, maging si Propeta Elijah, alam niyo po doon sa kwento, makikita din natin yung loyalty niya eh. Yung uncompromising din against doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, nung hinarap niya, nirebuke niya si King Ahab, nirebuke niya eh. Si Queen Jezebel, maging sa test doon sa Mount Carmel, matindi yung
Pero still, makita natin yung loyalty niya sa harapan ng ating Panginoon. Elijah challenged the people, yung mga propeta ni Baal, nanalangin sila sa Diyos nila all day with no response. Walang nangyayari. Okay? Nung nanalangin na si Elijah, alam naman po natin yung story na yon, the fire fell from heaven to consume his sacrifice, na naging hudyat ng kanilang deklarasyon ng mga tao that the Lord of Israel, He is God. Maging dito sa kwentong binasa natin, okay, ang ganda dun sa pananalita dun sa dulo okay, na pananalita ng hari. Iniutos ko, sabi ng hari, sa lahat ng aking nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ay Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Ang ganda po, no, mga minamalong kapatid sa Panginoon. Kaya nga, makikita natin lahat dito, sila Shadrach, Meshach, Abednego, si Elijah, okay, si Daniel, makikita natin, they believe that only God was the true God of Israel. Kung siya pala yung Diyos, tunay at totoo na Diyos ng Israel, nila Abraham, Isaac at Jacob, sino tayo para hindi sumunod, maging devoted sa Panginoon, maging faithful sa Panginoon, at maging loyal sa Kanya. Kaya kapatid, okay, ang motto, ang pagiging loyal sa Diyos, okay, sa buhay ni Daniel, makikita din natin, kay sa mamatay, sa mabuhay, kay Lord pa rin ako lalapit. Okay, hindi yun natinag. Kaya sinasabi din ni Apostol Pablo, sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Bakit? Naranasan niya na kasi yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Nabago yung kanyang buhay hanggang sa ay naging faithful disciple ng ating Panginoon. At marami din po yung narating ni Apostol Pablo. Kaya nga kung loyal ka sa asawa mo, kapatid, dapat mas loyal ka sa Panginoon. Kung loyal ka sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, dapat mas loyal ka sa Diyos. Kung loyal ka sa boss mo, sa trabaho mo, dapat mas loyal ka sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Okay? Tama po ba? Okay? Remember, tandaan po natin, the devil cannot touch a believer who is loyal to God. Okay, ulitin ko po, the devil cannot touch a believer who is loyal to God. Na sumusunod, devoted sa harapan ng Panginoon. Nakita na natin yan sa buhay ni Daniel. Talagang prinotektahan siya ng Panginoon. Minsan sa buhay natin, dumarating talaga ang na kailangan nating mamili. You have to make decisions. Okay? Sinabi ni Pastor, ikaw mag-preach. Pribileyo mo yan. Amen. Binigay yan sa'yo. Do it. Di po ba? Dahil kung maghihintay ka pa hanggang kailan pa kaya? Di ba? Kagaya ng isang awit, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Di ba? Kailan pa? Di ba? Kaya nga, pribileyo yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi naman ikaw ang tatayo, ikaw lang tatayo. Pero kung susunod ka sa Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon, kapatid. Ibig sabihin, namumuhay ka pa carnally, hindi pa spiritually. Kasi kung nabubuhay ka spiritually, tatayo ka, sasamahan ako ng Diyos ko. Okay? Pagtatagumpay na ako ng Diyos ko. Okay? Kaya nga, mga minamalang kapatid, choice mo kung mananalangin ka o hindi. Choice mo kung maglilingkod ka o hindi. Amen. Choice mo kung magbababad sa salita ng Diyos o hindi. Choice mo kung mamimili ka o hindi. Choice mo kung magbababad ka sa social media. Choice mo kung dumalo ka sa gawain, gathering o hindi. Choice mo na maglingkod o hindi. Okay? Pero sabi nga, nagbigay ng Biblia kung paano tayo mamimili. Choose blessing or life. Cursing, di ba? Mamimili ka talaga or curse. Blessing or curse. Deuteronomy chapter 29, ay 15, 29, 30. Di po ba? Kaya nga, mami naman akong kapatid sa Panginoon, may papakita mo ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging loyal natin sa Kanya.
You show your high respect and honor to God sa pagiging loyal mo sa Kanya. At ito ang nakita natin sa buhay ni Daniel. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor in a good name in the sight of God and man. Ganda po yun. Sa mata, sa paningin ng ating Panginoon at sa tao. Diba? Kaya i-prioritize natin lagi ang Panginoon. Treating people with loyalty and kindness brings favor. Pero sa harapan ng Panginoon is more than this. Colossians chapter 3 verse 12 to 13, bago tayo pang wakas, sabi niya, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya ang pagtrato sa mga tao ng may karapatan at kabaitan ay nagdudulot ng pabor. Gaano pa kaya sa Panginoon? If you are loyal to Him, like Daniel, pinili niyang hindi lumuhod at manalangin sa tao. Okay? Pinili niya po yun. Manalangin sa hari. Maraming tao ang ayaw magbigay ng allowance para sa mga pagkakamali ng ibang tao. Mas gugusto nilang akusahan ang ibang tao instead of forgiving them. Kailangan nating patawarin ang mga nagkasakit sa atin, kapatid. Okay? Biblical din naman po yun. Diba? Paano tayo patatawarin ng amang nasa langit na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang magpatawad? Hindi rin tayo patatawarin ng ama na nasa langit. Kaya nga, mga minamahal, remember na pinatawad tayo ng Panginoon, kaya dapat din tayo magpatawad. Okay? Kaya nga, bilang pangwawakas, tandaan po natin yung tatlo. Okay? In positioning, in receiving God's favor and blessing sa buhay po natin, be devoted to God. Okay? At lagi tayong sumunod sa Panginoon. And lastly, pinapakita dito sa atin na dapat loyal tayo sa Panginoon. Kung loyal tayo sa maraming bagay-bagay, sa relationship o anuman, dapat mas loyal tayo sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya nga, if you want to be blessed and highly favored by God, you need to learn and embrace how to position yourself. Willingly, sacrificially, obediently, and loyalty pong Panginoon. Okay, to activate God's favor and blessings, His presence. Rely on Him and obey Him. Always read and meditate the Word of God. At laging sumunod, lumakad ng may pagmamahal at maging sa at kaya nga tandaan po natin, ikaw at ako, kapatid, you are chosen and called by God. And when you do His will, favors and blessings will manifest in you. Ano po ba? Anointing, power, wisdom, and strength are God's blessing to you, kapatid. Keep the right standing with God at i-position mo lagi ang iyong sarili sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang salita ng Lord. Tayo po ay manalangin na. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagsama ng banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nahayag. Nawa, Lord, sa bawat isang nakapakinig ay patuloy, Lord, na nag-sink in sa kanilang puso't isipan ang iyong mensahe ito upang sa ganun, Lord, as we position our life to you, Lord, in receiving blessing and favor, Lord, patuloy namin mararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, Panginoon, ang iyong kadakilahan, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, araw-araw sa buhay po natin, Panginoon. Father, I declare, Lord, by the power of your Holy Spirit, na mag-manifest ngayon, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ang iyong pagpapala at pabor. May the floodgates of heaven, Lord, be open to them in the name of Jesus. Whatever prayers and petitions they have, Lord, I decree and declare by the power of your Holy Spirit na mag-manifest ang miracle, revival,
breakthrough, promotion, healing, deliverance, increase in the name of Jesus. Thank you for loving us, Lord. Thank you for your words. Thank you for your empowerment sa buhay po namin, Panginoon. For with you, Lord, nothing is impossible, Panginoon. Kaya, Lord, magtitiwala pa rin kami, maninindigan pa rin kami, at patuloy pa rin kami maglilingkod, susunod. Knowing, Lord, na kayo ang Diyos na gagawa ng mga dakilang bagay sa buhay po natin. We give you glory and honor. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Maraming salamat po. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Napasarap si Pastor Jan. Nabot siya ng 44 minutes. Hallelujah. Palamakan natin si Lord. Hallelujah. Tunay talaga, pagdating talaga sa usapin ng pagpapala, talaga masarap ibahagi ito sa mas marami dahil gusto kasi ng tao talaga na makaranas ng pabor at pagpapala ng Diyos. Okay. Sino ba sa atin dito ayaw? Kahit sa mga nanonood sa Facebook Live o manonood sa YouTube, sino ba rito ang ayaw ng pabor at pagpapala ng Diyos? Tama po ba? Gusto natin mapagpala tayo sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pagmiministeryo. Tama po ba? Ngunit yung tanong na sinagot ng ating tigapakihayag ng salita ng Diyos, paano nga ba natin na mayanda ang ating sarili upang maranasan natin yung pabor at biyaya ng ating Diyos? Tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pabor ng Diyos ay hindi basta swerte lang ito o pagkakataon. Ito ay bunga ng ating buhay na nakasentro sa Kanya. Ang buhay natin nakasentro sa Diyos, iyak ako. Mararanasan natin ang pabor ng Diyos. Hindi natin kayang pilitin ng Diyos na pagpalain tayo. Ngunit, maaari natin ihanay ang ating buhay sa Kanyang kalooban upang maranasan natin ang Kanyang biyaya at pabor. Salamat at naturuan tayo ng 3 bagay sa gabing ito kung paano natin talaga may position ng ating sarili. Kailangan lagi kang magdasal. Pray without ceasing. Pinakita na tayo ng halimbawa. Oo, nakaka-load naman tayo. Nakaload tayo manalangin. Tama po ba? Sa basa ng prayer features. Hindi tayo nakaupo, hindi tayo nakatayo, hindi tayo nakahiga, kundi tayo nakaluhod. Katulad ginagawa ni Prophet Daniel, nakaluhod. Yan ang basihan natin sa pananalangin. We are bowing down in the presence of the Lord. I-devote natin. Kasi Apostol Pablo, si Prophet Daniel nga 3 times a day. Dapat ganun din tayo. Kung mahigitan pa, why not? Tama po ba? Kaya napakahalaga ang pananalangin, kapatid. Kung di ka magpipray, paano mo masasabi sa harapan ng Diyos na gusto mong yung Kanyang favor at Kanyang blessing? Tandaan natin ito. Hanggat walang paghingi, wala tayong matatanggap mula sa Kanya. Okay? Tandaan niyo po yan. Ask and you shall receive. At din sa atin, yung pagsunod, napakalaga niyan. Kasi pagsunod natin, pagpapakita natin na talaga mahal natin si God. Tama po ba? Kung mahal mo si God, ba't hindi ka niya pagpapalain? Tama po. Sino bang gusto mong pagpalain? Yung sumusunod sa'yo o yung ayaw sumunod sa'yo? Siyempre yung sumusunod sa'yo. At din sa atin, yung pagiging katapatan natin sa kanyang loyalty. Kaya nga, mismo ang ating Panginoong Yesus na nagsabi, ang magiging tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Marcos 13:13. Tama po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag natin kakalimutan ito 3 bagay na itinuro sa atin ngayong gabi. Devoted in prayer, obedience to God, and loyalty to God. Muli pala. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.